Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-41 kabanata ng Jeremiah at magbabagi ng salita ay si Pastor Jason. Sa chapter 39, ang kaharian ay nawasak at sa chapter 40 naman, si Jeremiah ay nasagip at binigyang kumpirmasyon ng mga hentil ang kanyang propesiya para sa Jerusalem. Siya ay binigyan ng pagkakataon na mamili kung siya ba ay mananatili sa Babylon o sa Jerusalem. Kalaunan ay itinalaga ng Babylon si Gedaliah upang mamuno sa Juda. Kahit na si Jeremiah ay nagbigay ng mga propesiya pagdating sa kaharian, ang hari ay hindi nakinig sa kanya. Ngunit ang lahat ng kanyang mga naging propesiya ay nagkatotoo. Pagkatapos siya ay binigyan ng pabor at sa kanya pinili na manatili sa Jerusalem. Siya ay naging kasama ng gobernador ng Juda na si Gedaliah. Ngayon sa chapter 41, bibigyan po ito ng pamagat na ang taong tunay na sumusunod sa Diyos ay di dapat na umasa sa kapangyarihan. Sa ating pagsunod sa Diyos, dapat po tayong maging maingat. Huwag po nating isipin na kaya po nating sundin ng Diyos pagkatapos ay aasa din sa tao sa parehong panahon. Dahil ito ay magkakaroon ng pagkakaiba o kaya ay ng problema. Tayo ay umaabot sa punto ng pag-asa sa tao dahil wala tayong sapat na pananampalataya sa Diyos. Madalas itong nangyayari kung ang nais natin ay magkaroon ng suporta o kaya politikal na suporta mula sa ibang tao o kaya suporta sa pinansyal. At pagdating nga sa politika, maaaring naroon din ang military support. Ngunit ang lahat ng ito ay maaaring magdulot ng problema. Dito sa babasahin nating kabanata, may makikita po tayong iba't ibang grupo ng mga tao. Hatiin po natin ito. Una sa verse 1 to 3, nabanggit po dito ang unang uri o grupo ng tao. Si Ismael na anak ni Netanias at apo ni Elisama ay mula sa lahi ng hari at isa sa matataas na pinuno sa palasyo. Noong 7 buwan ng taong iyon, pinuntahan nila si Gedaliah sa Mizpah kasama ang 10 niyang tauhan. Ito po ay mula sa tribo ni Juda. At si Ismael ay nagdala ng 10 katao upang makatagpo si Gedaliah. At ang issue o problema dito ay ang taong si Ismael. Sa nakaraang kabanata na banggit si Johanan, at ang taong ito ay nagsabi kay Gedaliah na siya ay papatayin ni Ismael. Ngunit para kay Gedaliah, ito ay hindi totoong balita. Hindi niya pinaniwalaan ang sinabi ni Johanan.
Maaaring nasa isip niya na ang kaharian ay pabagsak na, kung kaya bakit pa magpapatayan ng mga tao doon. At para sa kanya ay mas nais niya na magkaroon ng magandang relasyon sa iba pang mga partido. Ayaw niyang labanan si Ishmael. Ngunit para kay Johanan, siya ay binalaan na niya na magkakaroon iyon ng hindi magandang mga epekto. Kung kaya naman nagbigay siya ng suhestyon na kung maaari bang siya na lamang ang pumatay kay Ismael upang hindi niya mapatay si Gedalias. At dito nga sa verse 1 to 3, nabanggit na pinatay ni Ishmael si Gedalias at ang mga tauhan na kasama niya. Sa verse 3, pinatay ni Ismael ang mga Hudyong kasama ni Gedalias sa Mispa, pati ang mga kawal na taga-Babylonia na nagkataong naroon. Pinatay ni Ismael ang lahat ng mga Hudyo at ang mga taga-Babylonia na naroon. Ngayon sa verse 4, kinabukasan matapos patayin si Gedalias, bago pa nalaman ng sinuman, may 80 kalalaki ang dumating buwat sa Shechem, Shiloh at Samaria. Walang nakaalam na sila ay namatay. Ngayon nagkakaroon tayo ng katanungan bakit ganito ang ginawa ni Ishmael. Ito ay dahil ang sinabi ni Johanan ay may katotohanan. Si Ishmael ay ipinadala ng mga Amonita. Siya ay suportado ng mga Amonita. Dahil sa kanilang pagpatay kay Gedalias, paano naman nila haharapin ang hari ng Babylonia? Iyon ay dahil si Gedalias ang itinalaga na gobernador ng Babylonia. Kalaunan ay kinailangan niyang tumakas mula Juda papunta sa panig ng mga Amonita. Kung kaya naman si Ishmael ay ipinadala ng mga Amonita. Ang mga Amonita ay kilala na sa paggawa ng mga di magagandang gawain. At kailangan natin makita kung paano nga ba tinrato ni Gedalias si Ishmael. Ang nais ni Gedalias ay magkaroon lamang ng maayos na ugnayan. Kung kaya naman siya ay mayroong mas magandang ugnayan pagdating sa politikal na aspeto. Ngunit hindi niya nakita ang kasamaan sa puso ng tao. Hindi niya nakita ang kasamaan sa puso maging ni Ishmael. Kung kaya naman ang sinuportahan ng mga Amonita si Ishmael, kanya na lamang pinatay si Gedalias. Kanino umasa si Ishmael? Siya ay umasa sa hari ng Amonita. Samantalang si Gedalias naman ay umasa, sabi sa verse 2,
Tumayo si Ishmael at ang 10 tauhan nito at sinunggaban si Gedalias. Pinatay nila ang hinirang ng hari ng Babylonia sapagkat ginawa itong gobernador ng lupain. Sa chapter 26 ng Nehemiah, nabanggit na nang ninais ng mga tao na patayin si Jeremiah, si Ahikam ang siyang pumrotekta kay Jeremiah. Mula kay Shaphan hanggang kay Ahikam, ang mga taong ito ay makatuwiran sa mata ng Diyos o sa harap ng Diyos. Sila ay mga importanteng tao para sa Diyos. Mula kay Ahikam hanggang kay Gedaliah, nakita po natin dito ang linya mula sa Diyos. Ngunit bandang huli, si Gedalias ay namatay ng ganun-ganun na lamang. Hindi siya nakinig sa magandang payo ni Johanan. At hindi rin siya dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah. Iyon ay dahil noong panahon na iyon, si Jeremiah lamang ang maituturing na tunay na propeta. At nakita natin na si Gedalias, nang kumakain lamang kasama si Ishmael, siya ay bigla na lamang namatay. Ito ay nagpapakita kung paanong ninais niya lamang na magkaroon ng magandang ugnayan sa mga makapangyarihang tao. Sunod sa verse 4 to 10, ito ay mababasa po natin na ang ikalawang uri o grupo ng tao. Verse 5, may 80 kalalaki ang dumating buhat sa Shechem, Shiloh at Samaria, ahit ang kanilang balbas, punit ang damit at pawang sugatan. May dala silang trigo at insenso upang ihandog sa templo ni Yahweh. Sa panahon po na yon, ang lahat ng mga bagay sa templo ay nakuha. Ayun po ay nangyari sa ikapitong buwan. Iyon po ay bagong taon. Iyon ay panahon ng pagpipista o kaya ng sukot. At ang mga kalalakihang nabanggit ay mula sa iba pang kaharian, mula sa Samaria. Maaaring nadinig nila ang tungkol kay Gedaliah kung kaya ninais nilang sundan siya. Inahit nila ang kanilang balbas, pinunit ang kanilang damit at mga pawang sugatan. Sila ay nagdurusa. Ito ay isang bagay na hindi dapat na gawin. Maling gawin ng isang tao. Ito ay paganong gawain. Ang 80 kataong ito
ay nagnais na magbigay ng kanilang handog sa Panginoon. Kahit pa nasira na ang templo ay dumating pa rin sila upang matunghayan ang sukot at maghandog sa Panginoon. Kung tutuusin, sila ay mabubuting tao na may magandang layunin, ngunit nabanggit dito na inahit din nila ang kanilang balbas, pinunit ang kanilang damit, pagkatapos ay sinugatan ang kanilang mga sarili. Sa isang banda, naroon na nagnanais sila sa presensya ng Diyos, ngunit sa isang banda ay gumagawa din sila ng mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Pagkatapos, sila ay pumunta sa Jerusalem. At sila ay nakita ni Ishmael. Sa verse 6, may 10 lalaking lumabas mula sa Mizpa si Ishmael, umiiyak siyang sumalubong at ang sabi, "Pumasok kayo, naririto si Gedalias na anak ni Ahikam." Sinubukan ni Ishmael na makipagkaibigan sa kanila at nagkunwaring umiiyak. Dito ay nagsinungaling si Ishmael at sinabi na pumasok sila roon dahil naroon si Gedalias, gayong ang katotohanan ay patay na si Gedalias. At sa verse 7, pagkapasok nila sa lungsod, sila ay pinatay ni Ishmael at ng mga tauhan nito at itinapon sa isang hukay ang mga bangkay. Si Ishmael kasama ang 10 katao na kanyang kasama ay pumatay ng mga tao. Ngunit sabi sa verse 8, may 10 lalaking hindi napatay at sila ay nakiusap kay Ishmael, "Huwag mo kaming patayin, marami kami nakaimbak na trigo, sebada, langis at pulutpukyutan. Nakatago ang mga ito sa kabukiran." Dahil dito ay pinalaya sila ni Ishmael. Masasabi natin dito na ang ginagawa ni Ishmael ay para lamang sa kanyang sarili. Si Ishmael may halin tulad po natin sa isang magnanakaw. Ang totoong nais niya ay hindi para maitayong muli ang kaharian, bagkus ay para makakuha ng suporta sa mga Amonita. Ang nais niya ay magkaroon ng pera at magkaroon ng sapat na pagkain. Ngunit siya ay mula din sa tribo ng mga taga-Juda. Nabasa po natin sa nakaraang 2 kabanata na ang bansa ay nilupig na ng iba pang mga kaharian. At dito naman sa chapter 41, makikita natin kung paanong mismo ang mga taong nasa loob ng mga tribong iyon ay nagsasakitan o kaya nagpapatayan. Sa verse 11 to 12, nabalitaan ni Johanan at ang mga kasama niyang pinuno at mga kawal ang kasamaang ginawa ni Ishmael. Isinama nila ang lahat ng kanilang tauhan at hinabol si Ishmael. Si Johanan ay nagtungo kay Ishmael. Lahat ng mga bihag ay nasa piling ni Johanan. Dahil si Johanan at Ishmael ay parehong pinuno ng mga kawal. At ang mga bihag ay sumama kay Johanan. Ano ang ginawa ni Ishmael ayon sa kung anong mabasa natin? Siya ay pumili ng 8 katao pagkatapos ay tumakas mula sa mga Amonita. Mula 10 ay naging 8 na lamang ang kanyang mga kasama. Ibig sabihin mayroong 2 tao sa kanyang grupo ang namatay.
Mula pa sa umpisa, alam na na Johanan na si Ishmael ay hindi tunay na leader. Siya ay magaling sa pag-oobserba ng mga kalalakihan o kaya ng mga tao. Pagkatapos siya ay nagbigay din ng magagandang payo, ngunit ang gobernador ay hindi nakinig. Si Gedaliah ay pinatay. Ngayon ay paano niya pagbabayaran ang nangyaring iyon? Si Johanan ay puno ng takot. Siya ay nababahala. Sa verse 18, natatakot silang paghigantihan ng mga taga-Babylonia dahil sa ginawa ni Ishmael kay Gedalias na inilagay ng hari ng Babylonia bilang gobernador ng Juda. Tapos sa verse 17, nagpunta sila, tumigil sa Gerut Kimam malapit sa Bethlehem, subalit may balak na magtuloy sa Ehipto. Bilang isang pinuno, dapat kang magkaroon ng malinaw na plano. Ngunit makikita natin na nangyari kay Johanan nang nagkaroon ng problema sa mga sitwasyon, pinili niyang tumakbo sa Ehipto. Siya ay hindi nagkaroon ng sapat na pananampalataya. Siya ay nag-alala na ang Babylon ay lumayo. Pinili niya na tumakbo sa Ehipto. Para sa puso ng mga leader, sila ay umaasa lamang sa kapangyarihan ng mga bansa. At ang iba naman, ang nais nila ay makakuha ng simpatsya mula sa mga Amonita. Ganon din ang nangyari kay Ishmael. Pinatay niya si Gedaliah upang makakuha ng suporta sa mga Amonita. Si Johanan sa isang banda ay dumating upang sagipin ang mga bihag, ngunit kalaunan ay kinulang din sa pananampalataya kung kaya naman siya ay tumakbo sa Ehipto. Lahat ng tao ay maaaring magkaroon ng ideya pagdating sa pagkakaisa. Iyon ay napakadali, ngunit sa tuwing tayo ay humaharap o nakakaharap ng krisis o kaya ay problema, ano ang una nating tugon? Maaaring tayo ay maghanap ng kapangyarihan kung saan tayo maaaring dumepende o kaya ay sa isang banda, pipiliin nating magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Pagdating sa mga normal na araw, napakadali na gumawa ng desisyon. Ngunit ang katotohanan kung kanino talaga tayo dumedepende ay lumilitaw sa tuwing tayo ay umaharap ng mga krisis.
Naway maging tulad tayo ni Jeremiah na sa kasaganaan man o sa kahirapan ng Jerusalem, kahit pa sa mga pagkakataon na siya ay dinakip, siya ay binihag, pinahirapan at halos patayin ng mga tao, pinili pa rin niyang manampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalatayang ito ni Jeremiah at sa katatagan niya sa paglilingkod sa Diyos, alam ng lahat na siya nga ang tunay na propeta ng Diyos. Ngunit gayong naroon ang pagkilala ng lahat na siya ang tunay na propeta ng Diyos, ayaw pa rin ng mga tao maging ng mga hari na makinig sa kanya dahil sa mga mensahe niyang katakot-takot. Nakita natin si Haring Zedekiah na naroon ang kanyang pagkilala sa Diyos, ngunit sa pagharap niya sa critical o kaya sa problema, pinili niyang umasa sa tao, pinili niyang umasa sa kapangyarihan ng mga politiko. Ganon din ang nangyari kay Johanan at maging kay Ishmael. Imbes na umasa sa Diyos, sila ay umasa sa kapangyarihang nasa mundo at nasa mga politiko. Ngayon, sa mga panahon po natin ngayon, sa pagharap natin ng mga problema, ano ang mga bagay na ating pinanghahawakan? Naway tulungan po tayo ng Diyos. Dapat po tayong manatili sa Diyos at manatiling magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Tayo po ay tumayo at purihin po natin ang Diyos. Panginoon, Ikaw lamang ang aming Diyos, kami ay mananampalataya sa iyo.
Panginoon, pinupuri ka namin, ikaw makapangyarihang Diyos. Pinupuri ka namin. Panginoon, buong puso, buong kaluluwa ka namin pinupuri. Dahil ikaw ang hari at ikaw ang Diyos na naghahari sa aming mga buhay. Panginoon, aming ibinibigay ang aming pasasalamat sa iyo. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming muog. Panginoon, pinupuri ka namin. Hallelujah. Panginoon, ikaw ay mabuti. At pinupuri ka namin, mga kapatid. Maaring naranasan po natin ang maraming paghihirap sa buhay, ngunit naranasan din natin ang kabutihan ng Diyos. Maaari po nating ibahagi sa bawat isa kung paano tayo umasa sa Diyos at kung paano din po tayo tinulungan ng Panginoon saka tayo magpasalamat sa Kanya. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw na ay nangusap sa akin sa pamamagitan ng maraming mga tao. Panginoon, nakita ko na ikaw ang Diyos ng pag-asa, na gayong sa kabila ng mga paghihirap ay binigyan mo ko ng daan palabas sa lahat ng mga ito. Laging mayroong daan sa tulong mo, Panginoon, pinupuri kita. Ikaw ang aking sandigan, ikaw ang aking muog.
kahit pa sa aking buhay. Alam ko, O Diyos, na ang mga kaibigan na aking nakakasama ay mula din sa iyo. Sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, hindi namin alam kung ano ang aming gagawin, ginagamit mo ang iyong salita upang tulungan kami, ang iyong presensya upang kami samaan. Sa ating pagharap o kaya pagdanas ng mga problema sa buhay, Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos na sumasama sa amin. Ikaw ang Diyos na gumagabay. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong proteksyon. Panginoon, pinupuri ka namin. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang Diyos na tumitingin sa amin. Mga kapatid, sa ating pagbabahagi, maaaring sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay, Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang aking naging kalakasan at sa iyo ako umasa. Ikaw ang Diyos na sumama sa akin. Binigyan mo ko ng kalakasan. Panginoon, maraming salamat dahil maging nang si Pastor Jason ay nasa ospital, ikaw lamang ang aking naging kalakasan. Ikaw ang aking naging katulungan. Nang ako ay puno ng takot, ikaw ang Diyos na nagpadala ng mga anghel upang ako ay samahan. Panginoon, maraming salamat dahil iyong natanggap ang bawat naming pagbabahagi at nadinig mo ang aming pasasalamat. At ikaw ang Diyos na nagpalakas maging ng aming mga puso. Panginoon, maraming salamat.
Panginoon, ito ang aming deklarasyon. Ito ang aming laman ng aming mga puso. Mga kapatid, atin pong ilagay ang ating kamay sa ating puso, atin pong ipanalangin ang mga paghihirap na ating kinakaharap, at sa mga problemang ito, ano ang mga bagay na ating hinahabol. Tayo po ba ay umaaso sa kapangyarihan ng tao o pinipili po nating manampalataya lamang sa Diyos? Atin pong ilagay ang ating mga kamay sa ating puso at ating ipanalangin na tayo ay umayon lamang sa Diyos at umayon sa Kanyang kalooban. Panginoon, Ikaw ang kailangan ng aming mga puso. Ang puso namin ay dapat na umayon lamang sa iyo. Bigyan mo kami ng dalisay na puso. Bigyan mo kami ng makatuwirang espiritu. Kami ay iyong tulungan upang sa aming pagdedesisyon na kahit ano pa mang aming kaharapin, mga bagay na aming dinadala, pipiliin namin, O Diyos, na umasa at manampalataya sa iyo. Panginoon, palakasin mo kami. Kami ay iyong palakasin upang pipiliin namang namin na manatili at umasa sa iyo. Mga kapatid, nakita po natin sa buhay ni Gedaliah na may mga pagkakataon na tayo ay umaasa sa iba't ibang mga kapangyarihan o kaya umaasa sa ating sarili pagdating sa pagbibigay solusyon sa ating problema. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay humaharap ng mga problema, dapat po tayong gumawa ng desisyon. Kung ikaw ay nahihirapan, maaari ka pong tumulog sa harap at ikay papanalaginan natin. Nakikita ng Diyos at nauunawaan ng Diyos ang iyong paghihirap. Tayo po ay isang katawan ni Kristo at tayo po ay sama-sama sa ating lakbayin sa pagsunod sa Diyos. Panginoon, ang nais namin ay umasa sa iyo.
Lahat ng takot ay dapat na mawala sa atin. 好像没有别的依靠了，会把事情越搞越糟的，越搞越混乱。 Lahat ng gapos ng kaaway dapat na mawala. 我想靠我的口舌，我再多说一些话语，我的冤屈谁能够知道？我来诉说给别人听，靠我们自己能力的，都要完全除去，单单依靠神，单单依靠神，不再为造弟兄姊妹起激励，为 Tayo ay umasa lamang sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ipanalangin natin ang ating mga sarili at ang ating mga kapatiran. Naway ang bawat isa ay tulungan ng Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng katagumpayan. Naway ang katagumpayan na mula sa Diyos ay mapasabuhay ng bawat isa. Naway maranasan ng bawat isa ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoon, Ikaw ay mas malakas kaysa sa aming mga problema, mas mataas kaysa sa mga problema na mayroon kami. Walang problema na hindi namin malalampasan sa tulong mo. Sa ating pag-aalay at pagsusuko ng ating mga problema sa Diyos, tayo ay Kanyang tutulungan. Lahat ng mga umaasa sa iyo, O Diyos, ay magkakaroon ng katulungan. Ikaw ang aming muog, Ikaw ang aming kanlungan. Naway makita natin sa ating espiritu na tayo ay makalilipad sa taas ng mga problemang ito. Panginoon, maraming salamat dahil kami ay mga lingkod mo na sumusunod sa iyo. Mga kapatid, atin pong ilagay ang ating kamay sa ating puso at ipanalangin ang bagay na ito. Panginoong Jesus, alam mo ang aking paghihirap, alam mo ang bawat takot na mayroon ako. Alam mo, O Diyos, na wala na akong pag-asa. Ngunit sa ngalan ng Panginoong Jesus, narito akong gumagawa ng desisyon na sundin ka lamang at umasa lamang sa iyo. Ikaw lamang ang aking kanlungan, ang aking muog. Ikaw ang aking hustisya. Ikaw ang magbibigay tulong sa akin. Panginoon, ako ay umaasa lamang sa iyo. Ako ay naghihintay sa iyong pagkilos. Panginoon, pakinggan mo ang aking panalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ating ipanalangin ng Israel.
Sa ating pagtaas ng ating kamay, sa ating pananalangin para sa Israel, atin pong ipanalangin ang kanilang kapayapaan. At sa isang banda ay atin pong ipanalangin na magkaroon sila ng kalakasan na hindi sila aasa sa kapangyarihan na nasa mundo bagkus ay umasa lamang sa Diyos. Panginoon, narito ang iyong iglesia. Amin pong ipinapanalangin ang Israel. Ang Israel, nakikita mo o Diyos kung paanong nagpapatayan sila. Sila ay puno ng takot. Pagkatapos ay umasa sa iba't ibang mga kapangyarihan. Panginoon, aming ipinapanalangin ang Israel. Naway bigyan mo sila ng pusong matatag at umasa lamang sa iyo o Diyos na lumikha sa kanila. Mula sa pinuno, mga pari, at mga taong naninirahan doon, naway sila ay umasa lamang sa iyo o Diyos, hindi sa kapangyarihan, bagkus ay sa iyo lamang. Naway tulungan mo sila o Diyos, at ikaw ang maghari sa kanilang mga buhay. Panginoon, naway pakinggan mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Jesus. Aking pinagpapala ang bawat isa na sumusunod sa Diyos. Kayo ay pinagpala ng Diyos dahil ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag ay kasama mo at patuloy na susunod sa iyo kahit saan ka man magpunta. Na saan ka man magpunta ay naroon ang presensya ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.